Let's go, De Barbo. Go. Pwede. Inspiring palag. Magandang araw. Mula sa hype hanggang pagkakabugbog, ang pagkatalo ni Lemuel De Barbo kay Mugitsia Nakagawa. Bugbog ang inabot ng Pinoy fighter na si Lemuel Dash Pirate De Barbo matapos itigil ng referee ang kanyang laban kontra sa Japanese veteran na si Mugitsia Nakagawa sa ikatlong round ng kanilang 10-round super featherweight bout para sa bakanteng WBA Asia title. Bago pa man ang laban, naging napakaingay ng pangalan ni De Barbo. Bukod sa pagpapakilala at pag-angkin na isa umano siyang anak sa labas ni Manny Pacquiao, hayagan din niyang minata at tinawag ng mga sisiw at easy work ang mga anak ng boxing legend na sina Jimwell Pacquiao at Eman Bacosa. Ngunit sa mismong ibabaw ng ring, totoong binugbog at pinarusahan siya ng Japanese boxer. Pagpasok pa lamang sa ring, ramdam na ang malaking agwat sa sukat ng dalawa. Si Mugitsia Nakagawa may opisyal na taas na 5'9" at reach na 69 pulgada. Si Lemuel De Barbo naman walang opisyal na height at reach na nakatala sa boxing record katulad ng BoxRec dahil sa kawalan ng malalim na pro data. Ngunit kapansin-pansin na mas maliit ang kanyang frame para sa 130 pounds division. At nung nag-hydrate ang dalawa, kitang-kita na mas malaki talaga si Nakagawa kaysa kay De Barbo sa mismong gabi ng laban na nagbigay kay Nakagawa ng lakas para bumuli sa tulakan at kontrolin ang distansya. Sa loob ng 3 round, kitang-kita na binugbog at pinarusahan si De Barbo dahil sa malalaking kulang sa kanyang pundasyon. Walang head movement, nakatayo ng diretso ang ulo ni De Barbo, walang pagliyad, leaning back, pagyuko, dip o pag-iwas, sleeping. Target practice para sa jabs. Dahil hindi gumagalaw ang ulo, ginawa siyang target practice at binugbog ng mabibilis at sunod-sunod na short punches at jabs ni Nakagawa. Walang pivot at lateral movement. Linear at diretsong pasulong o patras lamang ang galaw ni Dash Pirate. Walang side-to-side movement o pivot para makalika ng bagong angles. Kaya madaling nababasa at nakakain niya ang bawat mabibigat na patama ng kalaban. Ang reaksyon ni De Barbo, planado ang lahat, masyadong maaga ang ref. Sa kabila ng matinding pambubugbog na natanggap sa loob ng ring, kwinestyon pa rin ni De Barbo at ng kanyang kampo ang pagpapatigil ng referee sa round 3. Ang gate ni De Barbo ayon sa kanya, hindi siya tuluyang napatumba o nawalan ng kakayahang lumaban. Sadyang pinaaabot at inaabangan lang daw nila ang mga susunod na round. Round 4 pataas, kung saan doon pa lamang nila i-execute ang totoong strategy at plano para patayin sa pagod at talunin si Nakagawa. Para sa kanya, premature o masyadong maaga ang intervention ng ref. Ang realidad ng referee stoppage. Sa pananaw naman ng referee at ng mga manonood, kitang-kita na groggy, paulit-ulit na nasasaktan at totoong binubugbog na si De Barbo. Wala na siyang maiposte na mabisang depensa laban sa mga pag-atake ni Nakagawa. Sa larangan ng boxing, responsibilidad ng referee na protektahan ang fighter mula sa malubhang pinsala sa utak o kalusugan kapag kumakain na ito ng napakaraming unanswered punches. Mga dapat baguhin para sa agad na pagbabalik kung nais ni Dash Pirate na makabawi mula sa pambubugbog na ito. Kinakailangan ng kanyang koponan na harapin ang mga totoong problema. Baguhin ang weight class, suriin kung dapat siyang bumaba sa mas mababang timbang tulad ng featherweight o mas mababa pa, para hindi masyadong dehado sa laki at reach. Ayusin ang fundamentals, ang pag-aabang ng late round strategy habang nagpapabugbog sa simula ng walang head movement at lateral footwork ay isang napakadelikadong diskarte. Bawasan ang ingay, dagdagan ng depensa. Sa uli, ang ring nagbubunyag ng katotohanan at mas matimbang pa rin ang tamang depensa at disiplina kaysa sa anumang trash talk bago ang laban.